Ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay maaring nagsimula noong 2022. Ngunit ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsimula pa noon, partikular noong 2014. Nang iligal na inangkin ng Russia ang Crimea, nakuha nilang buong reyon mula sa kapitbahay sa loob ng halos 4 na linggo. Simula noon, ang mga opisyal ng Kiev, militar at mamamayang Ukrainian ay sabik na muling mabawi at alisin ang impluensya ng Russia sa Crimea. Malapit nang matapos ang kanilang paghihintay at kaunti na lang ang magagawa ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia para pigilan ito. Hindi ito ang inaasahan ni Putin nang angkinin niya ang Crimea bilang bahagi ng Russia higit 10 taon na ang nakalipas. Hindi tulad ng tinatawag niyang espesyal na operasyong militar noong 2022 na nauwi sa isang napakahaba at napakamahal na kampanya. Ang pag-aangkin ng Crimea ay naging maayos para kay Putin. Sinamantala niya ang kaguluhan sa Kiev para sakupin ang rehiyon, nagpadala ng elite na tauhang nakaunipormeng walang marka para magdulot ng kalituhan at maantalang tugon ng militar ng Ukraine. Ginamit ng Russia ang mga lumang pasilidad militar sa Sevastopol, kaya mabilis na nasakop ng tauhan ni Putin ang palyamento ng Crimea, infrastruktura at sentro ng komunikasyon. Isa itong operasyon na parehong maingat na pinlano at halos perpektong naisakatuparan. Nagbunga ito ng pagkontrol ng Russia sa isang estratehikong lugar na tinawag ni Putin na aircraft carrier na hindi mapapalubog. Sa pamamagitan lamang ng Crimea at ng daumang lungsod itong Sevastopol, nakakamit ng Russia ang kontrol sa Black Sea at naipapamalas ang lakas nito hanggang Mediterranean at gitnang silangan. Ang may hawak ng Crimea ay may impluwensya sa rutang pangkalakalan sa Black Sea. At mahalaga ring tandaan na sagana sa langis at gas ang mga karatig nitong tubig. Sa madaling salita, mahalagang kontrolin ang teritoryong ito. Sinamantala ito ng Russia bilang paghahanda sa pananakop noong 2022. Nagpadala ito ng mga tropa, munisyon at kagamitang militar sa peninsula, na pagkatapos ay ginamit upang bumbahin ang mga timog na rehiyon ng Ukraine. Simula noon, patuloy na ginamit ng Russia ang Crimea bilang plataporma ng operasyon militar. Nagpapakawala ito ng maraming misil at drone sa mga bayan, lungsod, at mga posisyon sa harapang linya ng Ukraine mula sa peninsula, habang ginagamit din ang Crimean Bridge bilang mahalagang linya ng supply na nagdurugtong sa Crimea at sa kalupaang bahagi ng Russia sa ibabaw ng kipot ng Kerch. Ngunit hindi kailanman lubos na nakapanirahan ng Russia sa Crimea, at hindi rin ito lubos na nakontrol ang rehiyon, dahil hindi ito pinayagan ng Ukraine na mangyari. Simula pa lang ng pananakop, malinaw nang sinabi ng mga commander ng Ukraine na isa sa mga pangmatagalang layunin nila ang pagpapalaya sa peninsula. Di nagtagal, pinatunayan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pahayag sa pamamagitan ng aksyon. Ilang buwan pa lang mula nang magsimula ang digmaan, inatake na ng mga operator ng drone ng Ukraine ang Russian Black Sea Fleet sa Sevastopol at mga pagsabog ang yumanig sa Crimean Bridge. Malinaw ang mensahe. Habang nakikipaglaban ng Ukraine sa Russia sa mga frontline ng Donetsk, Luhansk at Kherson, pursigido itong gawing mapanganib ang Crimea para sa mga kalabang puwersang sumakop dito. Habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy ang mga pag-atake. Pinalubog ang mga barkong pandigma sa himpilang pandagat ng Sevastopol. Binura ng Storm Shadow missiles ang mga kuta ng Russia. Sinunog ng kamikaze drone ang mga eroplano. At winasak isa-isa ang mga sistema ng depensang panghimpapawid. Patuloy ring nagtamo ng pinsala ang Crimean Bridge na tinamaan sa ikalawang pagkakataon noong Hulyo 2023 at muli noong Hunyo 2025. Ilan sa mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay medyo maliit lang. Ang iba ay tunay na nakapaminsala, gaya ng Operasyong Crab Trap, kung saan sunod-sunod na Storm Shadow missiles ang tumama sa punong himpilan ng Black Sea Fleet ng Russia sa Sevastopol noong Setyembre 2023, na nagresulta sa higit 30 opisyal na patay at mahigit 100 sugatang sundalo. Dahil sa mga pag-atake, laging kaba at alerto ang mga puwersa ng Russia sa Crimea, palaging nagbabantay sa posibleng drone o missile strike. Bihira namang magtagumpay ang Ukraine na makapasok at magpadala ng tropa sa Crimea o mabawi ang mga nawalang teritoryo. Lagi itong may ibang mga prioridad, ibang mga teritoryong pinag-aagawan na kailangang asikasuhin, ibang mga bayan at lungsod na kailangang ipagtanggol, at iba pang mga pag-atake ng Russia na dapat alalahanin. Hindi dapat maglaan ng sobrang oras, yaman, o tauhan sa Crimea dahil maaari itong magdulot ng kahinaan sa frontline at bigyan ng pagkakataon ng Russia na sumugod at makuha ang mahahalagang teritoryo. Kaya,
Matyagang naghintay ang Ukraine at nagpatuloy sa pagpaplano at matagumpay na pag-atake sa Crimea. Sinira nito ang mga sistema ng depensa sa impapawid, radar, eroplano, at imbakan ng bala. Minsan, ilang linggo o buwan ang pagitan ng bawat pag-atake dahil inuuna ng mga puwersang Ukrainian ang ibang lugar. Dahil dito, maaring mukhang hiwa-hiwalay o walang pattern ang mga pag-atake nito. Pero hindi totoo yon. Bahagi ito ng mas malaking estratehiya na nag-ambag sa pangunahing layunin, pag-aalis ng impluwensyang Ruso sa tangway ng Crimea. Bawat atake ay napapahina sa posisyon ng mga Ruso. Bawat pag-atake ay nagpapabawas ng impluwensya nila sa rehiyon at nagpapahirap sa kanilang depensahan ito. Kaya kapag dumating ang panahon na tuluyang gamitin ng Ukraine ang kanilang kalamangan, wala nang magagawa ang kalaban para pigilan ito. Malapit ng panahong yon dahil noong 2026 nagbago ang takbo ng laban. Ngayon, pinakamalakas ang posisyon ng Ukraine. Patuloy lumalakas ang lokal na industriya ng depensa. Daan-daang bagong kumpanyang pandepen sa bansa ang masigasig sa paggawa ng mga makabagong imbensyon. Mula drone, missile, air defense tech at iba pa. Nagtagumpay ang puwersa ng Kyiv sa lupa. Napigilan nilang pag-atake ng Russia at ang pagkuha ng teritoryo. At nabawi pa nilang malaking bahagi ng nawalang lupa. Tunay nga, Pebrero 2026 ay naging napakahalagang buwan para sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Dahil ito ang unang pagkakataon mula 2023 na nagawa ng mga puwersa ng bansa na mabawi ang mas maraming lupa kaysa sa kanilang nawala. Bukod pa rito, inaasahan na malapit nang makuha ng Ukraine ang isang napakalaking pautang na nagkakahalaga ng 70 bilyong euro o $105 bilyong mula sa European Union, na maaring lubos na magpabago sa takbo ng laban para sa kanila. Hinarang ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary ang pautang na ito. Ngunit, dahil natapos na ang pamumuno ni Orban, matapos ang matinding pagkatalo sa halalan ng parlamento noong Abril 12, nakatagdang matanggap ng Ukraine ang napakalaking pondo. Dapat palakasin pa ang puwersa, paigtingin ang industriya ng depensa, at kumuha ng munisyon at supply para mapatuloy ang pressure sa mga kalaban. Hindi pa naging ganito kahina ang Russia. Sa pagkatalo ni Orban sa politika, nawala kay Putin ang isa sa ilang kaalyado niya sa NATO at European Union. Lubos nitong pinahihina ang kanyang impluwensyang pampulitika. Ang mga puwersa ng Russia ay gumagalaw rin sa pinakamabagal nilang bilis sa loob ng maraming taon. Sa ilang bahagi ng harapan, tuluyang huminto ang kanilang pag-usad. O kaya naman, ay napapaatras pa sila ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa iba naman, patuloy pa rin silang sumusulong, ngunit napakabagal ng kanilang galaw na halos wala ng pinagkaiba. Patuloy na nababawasan ang mga sundalo at gagamitan ang hukbo ng Kremlin sa nakaalarmang bilis. 10,000 tropa ang napapatay o malubang nasusugatan bawat buwan. Libo-libo ang tumatakas o sumusuko. At kahit ang mga kusang sumunod sa utos ng opisyal nila, ay masuwerte na kung tumagal ng ilang linggo sa mga sunang patayan sa harapan ng labanan bago mapalitan ng bagong recruit. Pagdating sa bagong recruit, malinaw nang naidokumento na lalo pang nahihirapan ng Rusya maghanap ng sapat na bilang nito. Bumaba ng husto ang kanilang bilang ng mga nare-recruit, habang tumataas naman ang bilang ng kanilang mga kaswalti. Sa buong unang quarter ng 2026, hindi nila nakuha ang sapat na bagong sundalo para palitan ang mga napatay o nasugatan. Lumiliit at humihina ang kanilang hukbo, pati na rin ang pag-asa nila sa digmaan. Nawawala na ang usapan tungkol sa tiyak na tagumpay ng Russia, habang napapansin ng mga eksperto, analyst at ilang Russian military blogger na nagbago na ang ihip ng hangin. Ang Ukraine, hindi Russia, ang namamayani ngayon. Naniniwala si Lieutenant General Ben Hodges, na dating commanding general ng United States Army Europe matapos halos 40 taon sa serbisyo, na ngayon ang tamang panahon para paigtingin ng Kyiv ang operasyon sa Crimea. Bago natin talakay ng sinabi niya, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Lingguan naming ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kamakailan, lumabas si Lieutenant General Hodges sa Times Radio podcast na Frontline, The War in Ukraine and Global Security, kasama ang mga analyst at eksperto na tinatalakay ang digmaan ng Russia at Ukraine at nagbabahagi ng kanilang pananaw at prediksyon. Sa kanyang pagdalo sa palabas, ibinahagi ni Hodges ang kanyang pananaw na, sa kabila ng lahat ng labanan at atensyon sa ibang lugar, ang Crimea marahil ang susi sa buong digmaang ito. Tulad ng dati, naniniwala akong Crimea ang pinakamahalagang bahagi ng digmaan dahil sa simboliko at estratehikong halaga nito para sa magkabilang panig. Si Putin ay laging iginigiit na ang rehiyon
ay dapat mapasakamay ng Russia at tinawag niya itong sagradong at di maihihiwalay na bahagi ng bansa. Alam ng leader ng Russia ang halaga ng peninsula. At ayon kay Hodges, ang kakayahang magpakita ng lakas sa Black Sea ay nagmumula sa Crimea. Dagdag pa niya, kung makuha muli ng Ukraine ang Crimea at kontrolin ang mga daungan at paliparan, maaring magbago ang takbo ng digmaan. Sabi ni Hodges, alam ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Commander-in-Chief Oleksandr Sersky ang halaga ng rehiyong ito. At malinaw na kabilang ang Crimea sa pangunahing layunin nila. Bagamat naniniwala siyang hindi pa makakaroon ng direktang pag-atake sa lupa sa rehiyon at hindi pa talaga ito kailangan sa ngayon, inaasahan niyang mas magiging tuloy-tuloy ang mga pag-atake sa mga paliparan, depensa sa himpapawid at iba pang target. Naniniwala rin siya na malapit nang bumagsak ang Crimean Bridge at tahasang sinabi na tsak itong guguho balang araw. Iyon ay magiging isang napakahalagang sandali para sa Ukraine. Kahit na epektibong nakapagtayo ang Russia ng isang land bridge papuntang Crimea, sa pamamagitan ng pagsakop sa malaking bahagi ng mga timog na teritoryo ng Ukraine, nakadepende pa rin sila ng malaki sa mismong Crimean Bridge. At ang Kerch Strait ay mahalaga para ligtas na maihatid ang supply gaya ng gasolina, armas at bala sa mga puwersa sa peninsula at timog reyon. Kapag bumagsak ang tulay na yon, mag-iiba ang sitwasyon. Mawawala ang koneksyon ng mga tropang Ruso sa Crimea sa kanilang mga kababayan. Hindi na nila maasahan ang ligtas na rutang pagtakas pabalik sa mainland. At di na rin matitiyak ang tuloy-tuloy na supply mula Krasnodar Krai. Malaking kahihiyan para sa Kremlin ng tulay na ginastusan ng Russia ng halos $4 bilyong ay mabura na lang sa mapa. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong targetin ang tulay ng matagumpay. Nagawa na nila ito sa 3 magkakahiwalay na pagkakataon gamit ang kombinasyon ng mga drone at pampasabog sa ilalim ng tubig para sirain ang estruktura at mapilitang pansamantalang isara ito habang isinasagawa ang pagkukumpune. Mas malakas na ngayon ang Ukraine kaysa dati. Sa mas makapangyarihang mga drone at misil, posible nitong pabagsakin ang buong bahagi ng tulay sa tubig sa ibaba. Posibleng ang ika-4 na pag-atake sa tulay ng Crimea ay kasalukuyang pinaghahandaan na. Samantala, lalo pang pinaigting ng Ukraine ang mga bagong pag-atake nito sa Tangway at winasak pa ang iba pang mahahalagang asset nito roon. Noong gabi ng Abril 5, kinumpirma ng intelihensya ng Ukraine na ginamit ng kanilang mga espesyal na unit mula sa kagawaran ng aktibong operasyon ang mga drone para hindi mapagana ang Russian railway ferry na Slavyanin. Ito na ang huling railway ferry na nag-ooperate sa Kerch Strait. Ang mga ferry na yon ang nagdadala ng mga kagamitang militar at bala sa mga puwersa ng Russia sa Crimea. Dahil nawasak o hindi na magamit ang mga barkong ito, mas mahihirapan ng Russia magdala ng resources mula point A papuntang point B. Mas madalas na nilang gagamitin ang Crimean Bridge, kaya't lalo itong magiging mahalagang puntiryang wasakin ng Ukraine. Maaring ipadaan ng mga komandante ng Kremlin ang supply sa mga sinakop na teritoryo ng Donbas papuntang Crimea sa rehiyon ng Kherson bilang alternatibo. Ang problema sa planong yon ay mas malapit ang mga rutang yon sa labanan, kaya mas mataas ang panganib ng pag-atake ng drone, missiles o artilyerya ng Ukraine. Dahil laging may mga drone ng Kyiv sa impapawid na nagmamasid sa paligid para sa anumang senyales ng aktibidad ng Russia, hindi aabutin ng matagal bago nila matukoy ang anumang convoy na patungo sa peninsula. Pagkatapos nito, oras na lang ang hihintayin bago ipadala ang mga strike drone o missile para wasakin sila. At nakatutok na ang Ukraine sa paggambala sa mga rutang supply sa lupa. Sa isang linggong kampanya noong Abril, nagsagawa ito ng ilang matagumpay na pag-atake sa mahalagang rutang panlupa na nag-uugnay sa Russia at Crimea. 3 arsenal at 3 supply depot ng Russia ang tinarget at nasira, at inatake rin ng Ukraine ang 2 logistic hub na nagkokoordina ng supply sa corridor. Noong Abril 20, lumabas din ang mga ulat na nagsasagawa ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ng karagdagang mga pag-atake sa 2 malalaking landing ship ng Russia na nakadaong sa Sevastopol Bay. Ang 2 barko ay kinilala kalaunan bilang Project 7, 175 Yamal, at Project 117 Nikolai Filchenkov. Kayang magdala ng Yamal ng hanggang 500 toneladang kargamento, kabilang ang armored vehicle at tropa, at nakakahalaga ng mahigit $80 milyong. Samantala, ang Nikolai Filchenkov ay mas malaki. May kapasidad na humigit kumulang 1,000 tonelada, kaya kayang maghatid ng malaking landing force sa tubig. Mas malaki ito sa 2 barko, pero mas luma at hindi kasing mahal. Ngunit tinatayang nasa $70 milyong pa rin ang halaga. Ang mga pag-ataking ito
At ang pag-atake sa huling ferry sa kipot ng Kerch ay malinaw na mensahe. Pinuputol ng Ukraine ang supply ng Russia sa Crimea. Unti-unti, inihiwalay nito ang reyon at pinapahirapan ang mga tropa ng Kremlin na kumuha ng gasolina at munisyon para ipagtanggol ang sarili. Sa pagsira sa mga barkong pandigma tulad ng landing ships, pinipigilan din ng Ukraine ang Russia na magtipon ng mas malaking puwersa sa peninsula. Napakahalaga nito dahil noon, kahit na nagawang sirain ng Ukraine ang isang sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia o iba pang kagamitan sa Crimea, palaging napapalitan ng kalaban ang mga nawala sa kanila. Halimbawa, kung winasak ng drone ng Kyiv ang imbakan ng bala, mabilis makakapagpadala ang puwersa ng Russia ng bala mula ibang rehiyon at itatawid ito sa Kipot o Crimean Bridge. Dahil napuputol at naipit ang mga linya ng supply, hindi na ito posible. Maaring simula na ito ng mas malaking pangyayari. Kung magagawa ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea, ang anumang puwersa ng Russia na matitira sa peninsula ay magiging parang mga target na madaling tamaan. Dahil gumagaling at mas eksakto ang mga drone at misil ng Ukraine bawat taon, mas madali para sa depensa na alisin ang natitirang sundalo. Dahil dito, mabilis mawawala ang kontrol ng Kremlin sa rehiyon. Kung makabukas ang Ukraine ng daan sa Kherson, maaring gamitin ito ang kahinaan ng kalaban at may pasok ang sarili nitong mga sundalo para mabawi ang lugar. Mukhang malayo pa, pero nakahanda na ang lahat at ginagawa ng militar ng Ukraine ang tamang hakbang para maisakatuparan ang kanilang bisyon ng derussification. At dahil sa pagharap ng Kremlin sa tumataas na bilang ng mga kaswalti, matinding pagkawala ng kagamitan, paghinto ng mga opensiba sa unahan, at palpak na mga kampanya sa pagre-recruit, wala na itong kakayahan na patatagin ang Crimea ng kasing lakas at tibay tulad ng dati. Kung makakakuha ng kahit kaunting kontrol ang Ukraine sa rehiyon, magbabago ang lahat. Ang Black Sea Fleet ng Rusya, na nagtago dahil sa drone strike ng Ukraine, ay mawawalan ng saysay dahil di naligtas gamitin ang Sevastopol bilang pangunahing base. Mawawalan ng kakayahan ng Kremlin na magproyekto ng kapangyarihan at impluwensya sa Black Sea. At lampas pa rito. Pagkatapos, sa pangmatagalang panahon, kung magagawa ng Ukraine na matupad ang matagal na nitong pangarap na maging bahagi ng European Union o ng alyansang NATO, lalo pang lilit ang saklaw ng kapangyarihan ng Rusya. Magiging isang nakakagulat na pagbabago ito mula 2014. Matapos ang mabilis at epektibong pagsakop, inakala ni Putin na nakuha na niya ang Crimea para sa Rusya sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, natutuklasan niyang labis siyang nagkamali. Alamin kung paano binabaliktad ng Ukraine ang takbo ng labanan sa video na ito, kung saan tinalakay ang pagpapalaya ng Kiev forces sa malalaking bahagi ng mga teritoryong okupado. Panurin ang video para sa mas malalim na pagsusuri kung paano napaluhod ang dating makapangyarihang hukbong Ruso. Sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang kaalaman at balita tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa mundo.